Okay, magkakalibrate tayo ng drive block. Discuss muna natin kung ano ba yung drive block. Pinoy Calibration Master. 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 Ito. Ang drive block is isa siyang temperature source or calibrator, temperature calibrator. Kaya niyang mag-calibrate ng digital thermometer, bimetallic thermometer. Basta yung may mga probe, pwede niyang i-calibrate. Ito. Meron siyang insert. Yan. Yan yung bakal. Diyan mo isasaksak yung mga, o isasalpak yung mga sensor natin. 3 butas niya. Pero minsan marami yan. Depende yan sa klase ng drive block. Kagaya yung isa namin ditong drive block. Ayan o, maraming insert. Tapos maraming butas. Ayan. Okay, ayan. O, tapos, pag magkakalibrate tayo ng drive block, or gagamitin natin yung drive block, kailangan muna natin siyang i-check yung ating, kahit naman anong appliances or anong gadget, bago natin isaksak, alamin muna natin yung kanyang input, yung kanyang yan, specs. Hahanapin natin yan kung 110 or 220, kasi itong outlet natin 220 yan kasi nasa Pilipinas tayo. Pero sa iba, halimbawa sa planta, merong 110, merong 220. Sa US, 110. Kaya kung 110 ka, kung 110 to, for example, itong drive block, pag 110 to, kailangan mong mag-power supply ng 220, ko-convert niya sa 110. Ngayon, itong atin, Ametek, ano siya, medyo high-end na. Ayan. Wait. Yan. Hanapin natin dyan yung source. Ayan, yung volts na input niya. Ito, 115 or naka-or 230. Ibig sabihin, pwede siya sa 110 at pwede siya sa 220 volts AC. Alam niyo na ang AC, ha? Ayan, yung outlet natin AC yan. Ang mga DC, example nun, mga battery. Example lang yun. Ayan. Wala na tayong pakialam dyan kung ilang ampere yan. Basta ito ang ating alamin, 115 to 230. Minsan kasi 110 yan. Pag 110, hindi mo pwedeng isaksak sa 220. Sasabog to. Sira yan. Pero pag 220, pwede mo isaksak doon kasi 220 yun eh. Pero dahil alternating current siya, paiba-iba yan minsan. 225, 226, 227. Basta umakit yan, bumababa din. Hanggang 230. Kasi ito yung andito hanggang 230. Yan, basta lumalampas pa yan minsan. Pero may mga ano naman yan, may mga allowance na kung ilang volts. May mga allowance na voltage. Okay, nasa na tayo? Ito. For example naman, ito 220, sinaksak mo naman, halimbawa 110 yung outlet, hindi siya masisira. Kaya lang, hindi ito magpapower. Kasi kulang ng volts. Kulang ng voltage. Ngayon, dahil pwede siya sa 110, pwede siya sa 220, pwede na natin siyang isaksak. Saksak natin. Whoops. Okay. Power on natin. Basta ang drive block, source siya, calibrator siya, temperature calibrator. Tapos itong model natin ay, itong brand natin ay Ametek. Ang model niya ay nandun sa likod. Ametek CTC-140A, may RS232 pa.
Ayan pala, CTC 140A. Ayan, CTC 140A. Yan yung model niya. Yan, mahal to ha. Alam mo ang presyo nito. Nag-range to ng 200,000. Depende yan sa market, nag-iiba-iba yon. Nasa 200,000 tong drive lock na to. Mahal ano, kaya huwag mo sisirain. Nasa 200 yan. Kasama pag nilista sa model job tapos Ano siya eh. Ano siya, pwede rin naman, Ametec, pero ito talaga yung model niya eh. Pero ito, ano siya eh, version siya eh. Basta, ano yan, ang brand Ametec, ito na lang ilagay mo. Pero pwede mo rin itong ilagay, i-slash mo lang, Jopra slash, tapos yung model. Pwede. Tapos itong drive lock na to, di ba nababago-bago nga siya kasi calibrator siya eh. Pag magsaset ka, ito, angat mo lang to, nagbiblink ko. Pag in-enter mo yan, ibig sabihin, naset na siya. Ayan. Naset siya sa 30, kaya automatic mag-heater yan. Ano nga dyan. Pero isiset natin siya ngayon sa 50. Pinunin natin. Ito ilang naman tong gamitin. Pero yung mga drive lock na yan, pare-pareho lang yan. Pare-pareho lang function yan. Nag-iiba lang sa button niya. Kapain nyo na lang kung iba ang drive lock nyo. Ayan, subukan natin sa 50. Ayan, tapos enter ulit natin. Kung makita natin, nakaset siya sa 50. Ngayon, ang gagawin nito, ng drive lock na to, mag-heating yan. Heating. Pag na-meet niya yung 50, magkakat. Papatayin niya yung heater. Tapos i-maintain niya doon sa 50. Pag sumobra ng 50, patay. Pag bumaba, bukas. Tapos ganun ulit, cycle lang. Kung bumaba, under ang heater. Pag mataas na, papatay ng heater. Iko-control niya to. I-maintain niya dito sa 50. Yan yung purpose ng drive lock. Ngayon, paano to i-calibrate? Ang paggamit nito, yun, calibrator. Pero itong drive lock na to, kinakalibrate din to. Ang tawag doon, characterization. Kakarakterize natin. Ay, wala dito. Sige, buka mo muna. So, siyempre, gagamit tayo ng thermometer. Hindi pa ayos. Wait lang. Wait lang yan. Itong assistant ko mahina eh. Binigay ba naman sa akin, hindi pa ayos. Yan, example. Ang butas niyan 3. Yan. I-calibrate natin yung butas na yan na iba-iba. For example, itong pinakamaliit na butas to. Yan. Kakalibrate natin yan. Sagad. Sagad yan. Kakalibrate mo ng sagad. Tapos pag nakuha mo na yung temperature, ay, mahirap na. Masikip. Yan. Yung kabila naman butas. Yan. Tapos pag nakuha na ulit yung temperature, kabila naman. Yan 3 butas na yan. Titingnan natin kung ano yung temperature niya. Nakaset siya sa 50. Ang target natin dyan, dapat 50. Yan 3 yan. Ngayon, kung may difference, okay lang yon. At least nakuha natin na may correction siya sa kada butas. Tapos, yan, nakuha na natin yung 3 sagad. 3 sagad. Hanggang dito yung immersion niya. Ibig sabihin ng immersion, yung lalim niya ng lubog niya hanggang sagad sa insert. Yan, nandyan. Hanggang dyan yung lubog. Ika-calibrate naman natin siya ng kalahati. Yung kalahati, yung nakalubog. Pero depende sa client kung gusto nilang ipaganon na. Pero ang calibration ng drive lock, ganyan, kalahati. Paano ba pag kalahati na? Yan. Yung kalahating lubog naman, kumbaga kalahati ng immersion. Nasa kalahati ng, ayan, kalahati. Ika-calibrate din natin siya. Ganun ulit. Yung 3 butas ulit. Yan.
Tapos pag na-calibrate na natin yung kalahati, pwede rin natin siyang i-calibrate ng yung dulo ulit. Yung kalahati ng kalahati, 1/4, 1/4 ba yun? Hindi 1/4. 1/4 nga. Kalahati ng kalahati. O yung 1/4 na lubog naman, kakalibrate natin siya doon. Yan. Para malaman natin kung magsasalpak tayo dyan ng thermometer, ng mga thermometer natin, kung ano ba yung temperature niya kapag sagad, kapag kalahati. Kasi merong mga thermometer na maiiksi lang, hindi niya kayang isagad yung sensor kasi nga maiksi. O kung may difference din ba siya kung sa sagad, kung ano yung temperature sa sagad o sa kalahati lang nakalubog or 1/4 na lubog. Ganon ang pag-calibrate ng drive lock. Mahigit. Pero pinakamaganda pag nagka-calibrate ka ng thermometer, syempre sagad kasi yun yung mas accurate, mas na-maintain yung temperature nun pag sagad. Pero dahil ka-calibrate mo yung drive lock, kailangan mong malaman yung ano niya, yung temperature niya sa bawat immersion, kung partial ba, yung 1/4, kung half immersion or yung kalahati ng lubog, or yung full immersion, yung sagad. May time per minute. O yan. Tapos pag magka-calibrate tayo, syempre, kailangan natin yung i-drawing, yung bilog na yan. Yan. Ayan. Sige, drawing mo. Yan, tingnan mo dito. Yung malaki, yun. Yung malaki, tingnan mo. Yung malaki, tas maliit. Tatlo lang. Tingnan natin dun sa ating data sheet. Yung maliit. O tapos, susukatin natin yan kung ilan ang, kung gaano kalalim. Yan tatlo naman yan, magkakasing lalim yan. Ngayon, magkakaiba lang siya sa diameter. Susukatin natin yung diameter niyan, yung maliliit niyan. Example yan. Ilan ba diameter nito? Ilan ang diameter nito? Ilan yung diameter nito? Susukatin natin yan. Ayun na yung drawing natin, yung tatlong yan. O. Para hindi tayo malito kung alin dyan yung nareadingan natin. Nakalagay naman yan dyan kung ano. Basta gawa na lang kayo ng sarili nyong datasheet kung mayroon kayong datasheet. Huwag nyong kopyahin yun sa amin, bawal yun. Basta kung ano yung size ng butas, ilagay nyo. Kung gaano kalalim, ilagay nyo rin. Basta ganyan ang calibration ng drive lock at kung paano gamitin yung drive lock. Madali lang naman ang gamitin ng drive lock. Yan. Isa siya sa temperature source. Subscribe Naaman, KO Masters.